Ito guys, may gagawin naman tayo sa 11 Pro Max. Ang sira nito ay deadbolt. So dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Ayan. Una ay babaklasin natin yung, bibiyakin natin yung board dahil ito ay shorted. So dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ini-inject yung shorted para mabilis natin makita. Ayan. Una, tatanggalin muna natin, bibiyakin natin yung board niya para madali natin matrace kung saan nanggagaling yung grounded. Ituturo natin dito kung paano natin huhulihin yung sira at paano gagamit ng power supply o kaya short killer para matest ang isang motherboard na shorted. Kasi marami nagtatanong kung paano daw mag-inject, paano gumamit ng power supply o kaya short killer para malaman kaagad kung saan yung shorted. So madali lang ito guys, napaka basic lang kung paano natin hanapin. Gagamit tayo ng scanner tsaka power supply. Ito yung mga gagamitin natin. Ito tester tsaka microscope. Yan, yung mga gamit natin na para mabilis natin makita, at saka itong bitmap, yun ang gagamitin natin. So madali natin makita kaagad guys. So ito ang gagawin natin ay mag-i-scan tayo. Ayan, sasalang natin sa scanner para madali natin makita. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano injikan at paano hulihin. Ayan, napakita na natin, napalabas na natin guys. Ayan, lumabas na yung capacitor nya. Capacitor yan guys, yung shorted. Dapat ang gagamitin nyo, ang paggamit ng power supply ay dapat gamitin niyo doon sa kung saan yung ground ay ground lang din ang nakadikit. So ayan na, napalabas na natin yung tama. Capacitor nga lang siya, oh. Ayan, capacitor lang. So lilinisin muna natin dahil napalabas na natin yung grounded. Tanggalin lang natin to para hindi ito kakalat, kasi pag nandyan lang siya hindi natin maibalik yung yung isang board, para pag lapag natin ay mag back to normal pa rin siya guys. So importante malinis lang natin to. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-inject ng gamitin ang power supply, kung paano hulihin yung mga shorted. Ayan, nakita na natin dun sa scanner na ang sira ay yung capacitor. So ngayon, ang gagawin natin ay gagamit tayo ng power supply. Paano ba mag-inject? Paano malaman kung saan yung tutusukin mo? So dapat meron tayong bitmap. Ito yung positive ground. Tinetest muna natin guys sa tester para malaman natin isa-isa. Puro mga shorted siya. Ayan, shorted din. Shorted. Puro shorted to. So kanina nagbato na yung scanner na capacitor lang, pero bubugahan na lang natin guys ng rosin flux para mabilis natin makita agad. Kaya tayo gumamit ng scanner para madali natin makita kaagad kung saan siya nagmumula. Ngayon, ang natandaan natin ay dito na area na to, kaya bubugahan natin ng rosin flux, saka natin injikan ng power supply para mapalabas kaagad natin yung sira, kung saan banda yung capacitor na shorted. Kasi halos lahat ng capacitor dito na kasama niya ay puro shorted. So pag gumamit tayo ng power supply o kaya short killer, pag ininjikan natin, automatic lalabas talaga yung kung ano lang yung sira. Hindi na siya magtuturo ng iba. Kung ano lang yung may sira, yun lang ang masusunog. So ganun yung procedure na ginagawa natin dito. So una, ang gagamitin natin yung probe kay
dito natin wag nyo pagbaliktarin guys ha, yung pula, ito yung hawak ko, wag nyo idikit dito sa negative kasi baliktad yan guys, masusunog yung short killer o kaya yung masisira yung power supply. Dapat yung negative, ito yung negative, ididikit natin sa negative ground, tapos yung positive kung saan yung i-injikan mo na positive line. So yun yung tamang procedure. Huwag niyong pagbaliktarin kasi masisira yung equipment ninyo. At saka pangalawa, hindi rin nyo mapapalabas yung sira. Yan yung tama na ginawa natin. Ngayon, papalabasin na natin yung sira. Negative sa negative, positive sa positive lang. Inject na tayo guys. Tingnan natin kung lalabas yung sira nitong iPhone 11 Pro Max. Ayan, lumabas na guys. Capacitor lang siya. Ayan. Ang gagawin dyan ay bubugahan natin ulit para makita talaga kung saan. Ayan. Ito yung tamang procedure guys para madali nyo makita agad. Inject. Positive line. Ayun. Siya talaga. So mangyari, anuhan lang yan guys. Disable lang natin. Tatanggalin. Huwag na natin palitan. Kasi support lang naman yan. Marami silang magkakasama. Okay lang ito. Ayan. Tatanggalin lang natin. Ayan. Ganun lang siya kadali maghanap ng sira. So sa mga bago, dapat panoorin nyo yung maigi para hindi nyo makaligtaan kung ano yung tinuro natin, paano mag-trace ng mga shorted. Madali lang siya guys, basta kumpleto kayo ng gamit. Kung wala man kayong short killer, power supply. Ako naman kasi guys, ang ginagamit ko power supply na lang. So yung short killer, ginagamit ko lang siya pag yung mga high voltage na talaga, yung mga mahirap na palabasin. Yan. Usually maganda rin naman ang power supply, nakakakuha din ng mga nakakuha ng ibang mga shorted. Hindi sila pare-pareho, may kaya ng power supply, may hindi kaya ng short killer na kaya ng power supply. So iba-iba sila ng trabaho. Ayan. Ito yung niya guys, ay babalik na natin. Lagyan lang natin ng mga kunting papaa para maibalik na natin yung board. So kailangan natin tong taniman para magkaroon ng lid, para pag pinatong natin yung board ay hindi na mahirapan at saka madaling kumapit. So sinadya natin tong ganito, hindi na tayo nag-revolve kasi maganda naman ang pagkabuhat. Lalagyan na lang natin ng flux, lilinisin natin, lagyan ng flux bago ibalik. Ayan. Tataniman lang natin to kaunti-kaunti para maibalik na natin ang maayos. At saka pag nilapat na yan, kakapit yung isang board. Ayan, yung pinaka upper board. Malinis na. Lalagyan natin yan ng flux sa ibabaw, kaunting-kaunti lang para pag pinatungan na natin, babalik sa normal. Ayan, kaunti lang lagay natin, basta mabasa lang siya guys, okay na. So marami nagtatanong sa akin kung paano mag-inject ng shorted. Madali lang, napakasimple lang talaga guys. So marami tayong tutorial na video para maintindihan ninyo kung paano, sa mga bagong nag-uumpisa pa lang na technician, mas maigi, tingnan nyo maigi yung mga video kung paano ginagawa para may mga idea kayo, hindi kayo mahirapan. So mas madali sa pagtatrabaho kung may mga konting alam kayo na kahit sa video lang nakikita ninyo, malaking tulong yun. So hindi kayo mahihirapan, saka hindi kayo maliligaw kung ano yung tamang procedure. So dito sinasabi natin lahat kung ano yung mga ginagawa natin para makakatulong tayo sa iba. Hindi naman tayo nagdadamot dahil ito naman ay hindi naman habang buhay bit-bit natin. Kaya talagang ugali ko ay sa lahat ng mga pumupunta sa akin, mga nagtatanong, ay tinuturuan ko kung ano yung tama. At least nakakatulong tayo sa kapwa natin. Yun lang, ay masaya na ako dun kung nakakatulong ako sa iba. Importante talaga yun guys, dahil lahat naman tayo nag-uumpisa sa
walang alam. So ako ganun din, nagumpisa ako sa walang alam, at saka tsinaga ko lang talaga na aralin, kaya halos lahat alam natin. Ayan, malinis na. So ito lang yung ginagawa natin. Hindi ko na i-rebuild ito guys, kasi maganda pa naman yung pagkabuhat, maayos pa. Kaya mangyayari, lalagyan na lang natin ng counting flux, babalik na natin. So ayan, okay na yan. Lapat na natin sa separating machine. Ayan, balik natin yung upper board. Sana makatulong yung ganito guys, na para alam ninyo kung paano ninyo gawin yung mga motherboard na shorted, paano gumamit ng power supply. Kasi maraming tatanong sa akin paano daw gamitin yung power supply at saka yung short killer, paano mag-inject. Siyempre, kailangan nyo guys, kung ano yung positive line, dapat dun lang kayo mag-inject ng positive. Ang negative sa negative, kasi once na nagbaliktad yan, pwedeng magdamay ng ibang piyesa, pwede rin masira yung equipment na gamit ninyo. So importante yun. Ayan na, lalagay na natin, babalik na natin para makita natin kung mabuhay ba natin yung 11 Pro Max na patay. Ayan, medyo mabusisi lang, madali siyang gawin, mabusisi lang talaga ang iPhone. Hindi katulad ng Android. Ang Android kasi para sa akin madali lang talaga siya, kasi bihira lang man ang Android na binibiyak ang motherboard. Ang iPhone kadalasan binibiyak na pag mga high-end na siya. Pag mga high-end, iPhone 10 pataas, puro biyak-biyak na talaga yun guys. So madali lang siya gawin. Ang ano lang talaga, maraming trabaho. So kaya yung iba nahihirapan. Pero hindi naman, kung matyaga ka naman talaga, hindi ka mahihirapan. Kung wala namang trabaho na walang trabaho na hindi mahirap, kasi lahat naman mahirap eh. Pero kung passion mo talaga ang pag ganito, pagre-repair, magandang ano yan, dahil ang industriya ng cellphone hindi talaga na nawawala, dire-diretso na yan. So mas the best pa rin ang paggagawa ng mga ganitong hardware, kasi kung marami kang alam, mas lamang, yan ang pinaka the best. Kaya marami nagko-comment sa akin na sana sir, mag-upload kayo ng video nung paano mag-inject ng power supply o kaya short killer. Ito yung, kaya dito tinuro ko na sa inyo guys kung paano mag-inject ng tama. So at least makakatulong itong mga video natin, kahit ito ay basic lang, makakatulong sa inyo. Ayan, niluluto pa natin yung ating tinapay, malapit na ito maluto. Ayan guys, medyo matagal ang procedure ng iPhone, kaya tiyatsaga lang natin. Kaya pag nalusaw na yan guys, pag naluto na ng gusto yung LED, kakapit na yan, kakapit na sa dun sa normal na posisyon niya. Ayan, medyo ano lang talaga siya, matagal lang natin naantayin. Ayan, kumukulong sabaw. Pag nagawa to guys, sabaw din to. Yung may-ari nito guys ay kapwa ako technician. Sabi ko kasi sa kanya, pag nag-video ako, magpakita ka. Sabi niya ayaw ko, pero susubukan daw niya. Tingnan natin mamaya kung magpapakita siya. Malalaman natin. Ayan na, malapit na siyang lumapat. Nilagyan ko ng tornilyo si babaw guys, para yan ang hinahawakan ko para pag inangat madali. Ayan, medyo matagal malusaw. Ayan na, malapit na to guys, luto na yan. Ayan, luto na yan guys, pwede na to. Ayan, balik na natin. Dito malaman natin guys kung tatakbo ba yung unit na to, kung magpa-power on. From Parañaque City napunta sa Rizal. So subukan natin kung gagana ba. Ayan, titignan natin guys kung mapapatakbo natin.
I hope na mag-power yung ginagawa natin, guys. So sa mga bago pa lang, na-share ko na sa inyo kung paano mag-inject ng shorted. So I hope na makatulong talaga, kasi yung iba ay hindi alam kung paano mag-inject ng grounded. So, totoo, napakadali lang talaga siya, guys. Once na umpisahan mo na yan, nasubukan mo na, tuloy-tuloy na yun. Basta tiyaga lang. Ganun lang naman talaga ang paggagawa ng cellphone, tiyaga lang. Kasi wala naman nag-umpisa na master agad. Lahat naman dinadaan sa pagtsatsaga, hanggang sa dahan-dahan, step by step, hanggang sa matuto ka na talaga. Yun, ganun ang paggagawa. Umpisa, siyempre mahirap kasi hindi mo pa gaanong kabisado, pero pag nakuha mo na lahat, para ka lang naglalaro, parang ganun lang kadali, ganun lang kasimple. So yan, saksakan na natin ang charger, tingnan natin kung mag-power. Bang, ayun, natsambahan natin. So I hope na makatulong sa inyo, guys. Kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe, tsaka mag-like para lagi kayo ma-update sa mga bagong upload natin. Ayan na, may power na. So sana makatulong yung video natin para naman dun sa mga bago ay magkaroon kayo ng idea. Okay, so matutuwa na ang may-ari nito. Tingnan natin kung maging masaya ba siya. Congratulations, there's a 1 in 23 chance that I win. And it looks like it's shooting another mini game. Looks like we're getting, let's see, chaos. Ayos na, nagawa na natin. What are these games? Wait, Dash, I just realized something. Wait, it just landed on random execution. Uh-oh.